Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Nandito tayo po sa Laguna Mag-umpisa na yung sortie natin. Bago mag-umpisa, meron tayong 8 tips para alagaan ang kidneys. Okay? Ito mga tips natin. Alam nyo, yung kidney talaga ang pinaka mahalaga. Nakakatakot talaga oras na masira ang kidney. Sa Pilipinas, ang dami nagdadialysis, kidney failure, diba? So, ito po talaga gagawin natin. Una, ano ba sintomas ng may kidney problem? Ang isang kinakatakot ko lagi, yung masyadong mabula ang ihi. Oo, yung sobrang bula, tapos hindi nawawala yung bula. Pa-check kayo ng urinalysis, baka may makitang protina. Oo, tapos papacheck kayo ng creatinine din, blood test, creatinine, malaman kung may kidney problem. So, itong bibigay ko tips para hindi masira ang kidneys natin. Kung malala na, syempre hindi na umiihi. Tapos yung iba may mga rashes na at nag-iiba yung kulay. Ito yung mga malalang part na ng kidney failure. Tapos nagmamanas pa yung paa. Pero ito magagawa natin habang bata pa makaiwas. Number 1, bawasan yung maalat na pagkain. Huwag sobra alat. Yung andaming toyo, patis, bagoong, tapos yung sarsa ng adobo, inuubos. Yung tamang alat lang. Kasi pag sobrang alat, hindi rin gusto ng kidneys. Kasi mas namamaga tayo Maraming alat, nare-retain ng tubig, mas namamaga yung mga katawan. Okay? Number 2, wag masyadong protina. Ito, sa tingin ko, dito problema ng mga Pilipino. Pero yung mga mayayaman, minsan talagang mga high protein diet. Yung puro karne na lang. O puro, libro ko po to puro karne na lang, puro pork chop, puro ulam na lang, walang kanin. Ito yung mga pangmayamang diet, yung mga ano ba to, Atkins diet, high protein diet, mga South Beach, masyadong high protein, nahihirapan ang kidneys. Pag puro protina, parang yung kidneys, yung takbo niya mabilis para siya nagja-jogging. Napapagod yung kidneys pag high protein, yung tama-tama. Kaya yung mga may kidney failure, di ba, ano turo sa inyo? Bawasan ang protina. Bawasan ang protina. Pero sa ordinary na tao, kailangan natin yung protein. Pero yung sapat lang, may protina, may ulam, may isda, karne, o mga pork chop, protina, tapos may kanin. Number 3, dapat kontrolado ang blood pressure. Hindi pwede hindi controlled ang blood pressure. Kasi pag mataas ang blood pressure, yan magkakos ng kidney failure. So, i-control ang blood pressure sa gamot, sa lifestyle, sa bawas alat, sa exercise, sa pagpapapayat. Sasabihin na iba, Dok, yung gamot sa high blood nakakasira ng kidneys. Kalokohan, walang ganoon. Oo. May ganon, pero hindi yun po. May high blood ka, taas ang blood pressure mo. Pag hindi mo ginamot, sira ang kidneys mo, sigurado. Pag ininom mo yung gamot, makokontrol yung blood pressure, hindi masisira yung kidneys mo, diba? May gamot ba nakakasira ng kidneys? Siguro 0.001%. May lahat naman kung may aspirin, minsan nag-allergy, may tsamba. May tsamba, pero hindi po. Ako, minom rin ako ng gamot para sa palpitation, pwede rin pang high blood. So, hindi po. Yung gamot natin, yung mga nabibili, safe po yan. Mas panalo kayo, mas mahaba ang buhay nyo. Okay? So, yung gamot sa high blood, control nyo, ha? Walang masama sa sinabi ko. Number 4, pati blood sugar. Ang diabetes, top 2 yan, nakakasira ng kidneys. Diabetes, high blood. Pag may nasira ng kidney failure, diabetic siya. Diabetic siya. So, ang diabetes dapat control din. Alam niyo naman yung sobrang matatamis, di ba? Mahilig tayo sa matatamis. At kahit anong bagay na sobra hindi maganda. Sobrang alat, hindi maganda. Anong matatamis? Donut ka araw-araw, o kakanin araw-araw. Hindi siya matamis pero carbohydrates din siya. So, wag mo i-excess yung pagkain. Isa pa, yung iba kumakain 2 beses lang sa araw Hindi kakain ng almusal, tapos pag alas 12, lalamon ng sobrang dami, tapos hindi na makakain,
Tapos kakain naman sobrang dami, tapos matutulog, walang kain, kape lang, kain. Alam ko yung mga aso once a day kumain. Pero yung tao siguro hindi naman pwede once a day. Kasi yung katawan natin, 'di ba? Medyo mahina tayo, hindi tayo ganun kalakas, dapat suwabe. Kain sa umaga konti. 10 o'clock ako may pandesal. 12 o'clock may pandesal. Lunch namin dito sa sortie alas 2. Tapos may konti-konti mas swabe ang pagpasok ng blood sugar. 'Di ba? Yun naman ang tama, 'di ba? Dahan-dahan ang puno sa katawan, ha? Next, number 5, uminom ng maraming tubig. Ito talaga kailangan. Hindi lang maraming tubig. Ngayon kasi sa sortie ang inom ko sa gabi. Pag natapos na, let's say 5 o'clock tapos na o 6 o'clock, doon ako inom ng 2 baso. Kasi pag nasa sortie, mahirap uminom ng marami. Kasi iihi ka eh, di ba? Wala masyado maihian. Pero normally, dapat talaga iinom ka buong araw. Okay? Huwag mo hayaang maging kulay ganito ang ihi mo. Huwag ganyang ka-yellow. Oh, not okay. Oras na makita ko ganyan ng kulay, ay bata pa kami dyan. Oras na makita mo na nagyayelo na yung ihi, ay hindi na po maganda yun. Fill up mo na, ha? So tubig talaga. Yan talaga panlaban ko sa kidney failure habang wala pa. So dasal tayo na walang kidney failure. Kasi alam mo dito sa Pilipinas. Number 6, mag-ingat sa pain reliever. May nakikidney failure yung inom ng mga kidney ng mga tableta, pangkirot, di ba? Doc, pangkirot. May phenomic acid, kung ano pang mga, hindi ko na babagitin yung brand, nakikita nyo yung mga advertisement nila. Pwede mo, ako, pag iinom ka nun, siguro isang araw lang. Isang araw. Huwag mong araw-arawin. Pag inaraw-araw mo ang tableta sa mga pain reliever, pwede mag-kidney failure. Kung ako magiging boss, kung ako magkakapwesto ako, aayusin ko yung gagawin ko requirement na yung nagbebenta ng pain reliever sa TV, sasabihin nila sa dulo, this pain reliever may cause kidney failure and ganyan. Para alam ng tao. Ang dami nagda-dialysis niyan, hindi alam na masama ang pain reliever. Konti-konti, hindi siya vitamins, nakasira siya. Next, sa vitamin C, okay? Pwede uminom ng vitamin C, sinasabi yan ng mga kidney specialist, pero ako 500 milligrams lang. O kung gusto mo, 1,500 lang, gano'n. Ayaw natin masyadong mataas na dose. Sabi ni Dr. Montemayor, kidney specialist, pag 2,000 milligrams o 2 grams, yun ba may 500, yung 4 na gano'n, baka mag-kidney stones baka masira kidney. Huwag masyadong marami. Tama-tama lang, swabe lang. Swabe lang sa mga supplement, sa mga ganyan, swabe lang, huwag masyado marami. And number 8, kailangan nyo ng kidney check-up, diba? Ito yung kidney check-up natin. Dito. Sinulat ko po kasi ito lahat sa Philippine Star, 8 na libro ko, lahat ng articles. And kailangan nyo kidney check-up, blood test, diba? Kasama creatinine, urinalysis, matagal na rin ako nagpapatest, pero kailangan talaga isipin natin, wag natin pahirapan yung katawan like kami ngayon sa sortie. So pilit inom, pahinga, lakad-lakad para hindi magmanas, di ba? Lakad-lakad, kung may chance mag-idlip, pahinga. Pero kailangan din natin magtrabaho. Hindi naman kasi pwede sa bahay na lang, pa-easy na lang tayo, di ba? So maraming salamat po. Sana nakatulong 'tong mga tips ko sa inyo. God bless po.